Samantala, mabuting alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Habiba. Sa ating balita, yung mga pag-ulan kagabi sa ilang parte ng Kamaynilaan, pati maging kanina umaga, ay hindi dulot ng habagat o ng bagyo, kundi ng mga isolated thunderstorm lamang. At dahil nabanggit na itong bagyo, sa ating update na panatili pa rin ni Bagyong Kedan ang lakas habang bumagal pa ang pagkilos sa Philippine Sea. Alas 10 na umaga, namata ng sentro ng bagyo sa layong 680 kilometers, silangan po yan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ngayon, ang lakas ng hangin na 105 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot ng 135 kilometers per hour. Kumikilos po ito west sa bilis na 9 kilometro kada oras. Ang good news po dyan ay hindi naman po ito inaasahang makakaapekto sa kahit anumang parte ng Pilipinas. Ganun pa man, delikado ang maglayag dito sa may silangang baybayin ng Luzon. At dahil pumayong po ang high pressure area dito, yan ang dahilan kung bakit pa north-northwest at bumagal ang pagkilos na nabanggit na bagyo. Kaya instead of Saturday, lalabas ito ng PAR by Sunday. Para naman sa mga susunod na oras, ang Western Visayas, Cagayan at mga probinsya ng Zambales, Bataan at Northern Palawan, makakaranas po kayo dyan ng maulap na panahon na may mahihina hanggang katamtamang pagulan at thunderstorms. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas pa rin ng fair weather, pero maging handa pa rin po kayo sa mga isolated thunderstorms sa mga susunod na oras. Para sa usaping astronomiya naman, mga kababayan, humahaba na ang oras ng mga gabi at unti-unti na nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin. Kaya subukan mag-stargazing dahil ngayong Oktubre, masasaksihan ang Orionids meteor shower. Orionids o Orionids, either way, tama pa rin po yan, Ayon sa Pag-asa Astronomical Diary, magiging aktibo ito sa October 17 hanggang sa October 25. Ang traditional peak nights ay sa October 21 at 22. Kapag maganda ang kondisyon ng panahon sa mga gabing yon, maaaring makakita ng at least 50 meteors kada oras. Although, ayon sa Philippine Astronomical Society, dahil sa waning gibbous moon ay ma-overlap nito ang ibang meteors at tanging mga pinakamaliwanag o brightest meteors lang most likely ang ating makikita. Pero kung kayo'y interesado para sa best viewing experience, dapat malayo kayo sa city lights. Hindi rin ganong ka-rekomendado ang paggamit ng binoculars at telescopes dahil magiging restricted ang inyong field of view. Ang best time para masaksihan ng Orionids ay sa pagitan ng hating gabi hanggang bukang liwayway. At yan ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng panahon saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Antabayan na aking susunod na weather update mamayang alas 3 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Habiba. Maraming salamat sa iyo, April.